Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. May bago na pong Chief of Staff ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Subalit ano ba ang estado ng Armed Forces of the Philippines nang iwanan nito ng kareretiro pa lamang na dating Chief of Staff na sa apelido pa lang ho, wala nang kabahid-bahid ng karuwagan. Let's welcome back to the program ang 45th Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, retired General Gregorio Pio Katapang Jr. Sir, good morning po. Welcome back, sir. Salamat po sa invitation. Have a seat, sir, please. Thank you po. Sir, let's get it straight. Musta ho ang inyong first day na as a civilian noong pagkatapos ng inyong retirement? Opo, masayang-masaya po kasi following day, birthday ko po. So, Uy, belated happy birthday, sir. so matras po kami sa Clark. Doon na po kami nag-celebrate. Kasi medyo relaxed din yung atmosphere doon. Kasama ko yung aking mga kapatid, mga anak, kamag-anak, saka mga relatives ng misis ko. So, maghapon kami doon, hanggang gabi nagkikwentuhan na. So, wala bang engranding out of the country, ano? Wala po. Wala namang mga planong bakasyon na gano'n, sir? Wala pa po. Well, ito hong inyong pagkaka-turnover, kilala niyo ba ang personal si Chief of Staff ngayon ni Rebery? Opo. Kasi po nung area commander ako, o division commander, nandun na siya sa brigade. Nung area commander ako, NOLCOM siya ang division commander. And then of course, nung umupo siya na CGPA, marami rin naman kami nagkakasama. And then nung mga younger years namin, magkakasama na kami. Can you say now na ang AFP po is in good hands? Opo, maayos pong officer and leader si Jel Rebery. So far ngayon, yung mga naumpisahan ninyo sa palagay nyo ay maipagpapatuloy sa AFP? Iyon nga po maganda sa Armed Forces, di ba, nung sinabi ni Presidente na tuwid na daan o daang matuwid. Kami naman, ginawa namin, para makasigurado kami sa daang matuwid, gumawa kaming roadmap. Okay. AFP, Army, Navy, Air Force, GHQ, may mga roadmap kami. Kahit sino pong umupo, susundan lang po namin yon. Okay. Parang sinabi mo na, alam namin yung tatahakin namin na tuwid na daan. Kung hanggang saan makarating yung... Kung hanggang sa doon natapos, dudugtong yung isa. kaya po wala kaming problema na kahit yung hindi inabot ng 1 year, itutuloy lang po. Kumbaga sa duduktungan niya lang. May guide na po kasi siya. Hindi ba kayo na-involved sa pagpaplano ng kudeta? Hindi po. Hindi po. Kasi may mga umugong din, hindi ba, na mga ganyang mga movement to overthrow the government. Matagal na po yun. Tinyente pa po ko noon. That was yung tinatawag na natin na RAM movement. Nung nangyari naman yun, nung pinatay yung tatay ng ating mahal na Pangulo, 1983, kung matatandaan nyo. Ewan ko kung pinanganak na po kayo nung panahon na yun. Oo naman. Medyo broadcaster po. Opo. Yun, opo. Talaga yun po, nagkaroon ng malaking duda sa hanay ng Armed Forces. Kasi imagine, 3,000 soldiers. Itinilaga para i-secure yung isang senador na uuwi, na mapayapang uuwi. Pinakita niya na plano niya. Tapos, along the way, pababa pa lang sa tarmac, binaril. So, yun talaga po, naging malaking issue po yun. Kaya yung leadership na alog at that led to the meron tayong snap election, tapos nagkaroon ng nagkadayaan sa election, and then nag-people power tayo, and then yung armed forces naman, sumabay na sa people power. No? And all the other way around, may nag-breakaway, kami yung nag-breakaway, about 300. And then, yung mga sundalo naman all over the country, isa-isa naman na we are supporting yung 300 soldiers na breakaway group, kasama si
Senator Enrile at the time, at saka si General Ramos. Yun po. As Defense Secretary pala po nung si Parang Secretary. pwede rin pala kayong gumawa pelikula ng 300. Opo. Pero totoo ba na medyo nitong nakaraang administrasyon hindi kayo masaya? Dahil nasa floating status kayo during those times. Opo, kasi nagkaroon po tayo ng hindi magandang experience nung nandun po ako sa NOLCOM. Sinabi na pagbintangan na kung you will look back, merong Hayat 10 Yes, yung yes, nag-break away na 10 sekretary ng previous Cabinet administration. secretaries. And then sabi nila gusto nilang step down si former president. And then iupo nila si Noli Di Castro. And then yun ang ginamit nila na issue na ako daw yung isa sa mga tao na magkuku. Kaya nung sabi... Hindi nga ho ba? Hindi po totoo. Kaya ginawa ko, nung pinagbintangan ako, nag-file na ako ng aking... ginibap ko po lahat yung posisyon ko. And then sabi ko, educational exile, mag-aaral na lang ako, mag-prepare ako for the next career. And then yung sa kabutihang palad, napadala ako sa Australia, nag-aaral ako doon ng Defense and Strategic Studies. Lumawak po yung pananaw ko. Pagbalik ko, sabi ko, hindi muna ako babalik sa field. Nag-volunteer po ako sa Department of National Defense. Doon naman ako na-open up sa Office of Defense Reform. Pati, doon na rin po ako nagplano nung aking second career na sabi ko magre-retire na ako. Nag-apply po ako ng Career Executive Service Eligibility. Nakapasa naman po ako within 3 years. So, nung 2010, ano lang ako, colonel ako, yung mga ibang classmate ko po, general na. Kaya nung na-meet ko po yung ating mahal na Pangulo, kasi sabi niya, nung namatay naman nung nanay niya, sabi ko, kasi naging kaibigan ko na rin siya nung tenyente pa ako, sabi ko, sir, nandito po ako, hinihintay ko dumaan yung nanay niyo sa Ayala, sa EDSA. Sabi niya, nandito na ako sa Manila Cathedral, hinihintay ko yung nanay ko. Sabi ko, sige sir, nagmamadali po. Kayo, alam ko, busy ka. Sabi niya, wag mo namang, Greg, alam mo naman kung sinong lalapitan mo pag may kailangan ka. Kaya nung nanalo po siya, nagpakita naman po ako. Sabi ko, sir, prepared na po ako mag-retire. Kasi naipasa ko na po yung Career Executive Service. Bala ko lang po makakuha ng isang star. Para naman hindi po kaya yung pangalan ko na binigay sa akin in honor of Gregorio del Pilar tsaka Pio del Pilar. And then katapang pa ako. Sabi niya, sige dyan ka lang, maghintay ka lang. Okay. So yun po, yun na So po yun. the rest is history. Pero muntik na kayo nag-retire nag-resign nag-quit talaga. Opo, kahit nung natapos ako ng course ko sa Australia, nag-offer ako ng lateral entry sa Australian Defense Force. Sabi na, overage ka na. Masyado ka ng senior para i-accept namin. So, sabi ko, sige po. At least, So, during those times po na naka-float kayo, wala kayong mga movements na wala po. Ang nakababad po ko sa mga libro, lalong lumawak yung pananaw ko. Hindi naman kayo palagi nakikipagkwento kay General Almonte. Ay, matagal na po yun. Nung tenyente kami, 1 taon po kami magkakasama sa round. Okay. Talaga po siya yung parang naging guru. Kailan kayo huling nakita ni Joan? Nung nilaunch yung kanyang book, yung yes, opo, yung Journey, Endless Journey. Tapos sabi niya, So hindi ba kayo nakadinig sa kanya na may balak na naman kami? Palagay ko po, medyo matanda na po si pinakausapan niyo, sir, wag muna ngayon. Wala namang ganun Hindi po, ang sinabi niyo sa libro niya, ipapasa lang yung baton. Okay. Kaya nga Endless Journey kasi tuloy-tuloy yung challenges ng ating bansa. Kaya dapat kung sino man ang aabutan ng liderato na yon, itutuloy niya lang. Pero ang question dito palagi, kagaya ho ng mga nakakaraan, parang yung pag-improve ng pagiging professional ng ating mga sundalo. Parang nandoon yung sinasabi nyo na gusto nyo yung
mai-upgrade yung kanyang ang ano ng AFP, ano, yung kanilang estado bilang mga professions. Ano bang issue ng professionalism sa AFP noon? Ang ano naman po, actually, yung issue ng professionalism sa character, malaki na pong pinagbago. Kahit hindi pa po nandyan, wala pa po yung mga kagamitan namin. Records will show na sa human rights issue, sa disiplina, malaki na po pinagbago ng armed forces. Hindi katulad noon na during 1980s talagang maraming issue on human rights. At least hanggang ngayon nga po, hinahabol yung mga officers na na-involve. So, dito naman sa panahon ko, mabibilang mo sa daliri mo yung nagkaroon ng issue at naparusahan naman po kung nagkaroon ng pagbabiolate. So ngayon ho ba, ano ng estado natin in terms ng lahat ng kagamitang kailangan nyo, in terms ng pati yung kalagayan ng mga sundalo natin, pamusta na ho ba? Ang mga sundalo po natin ngayon, high moral kasi nga po tuloy-tuloy naman po yung tulong ng ating mahal na Pangulo. Inuna niyang ginawa, in-increase niya yung subsistence allowance, tinanong niya kung may mga bahay na ba kayo, nagpahanap po siya ng mga bahay, may off-base housing siya. Tapos kung magkaroon ng battle casualty, may mga nakalaan na pondo. And then in terms naman po sa kagamitan, ngayon po, dahan-dahan na po dumadating. Kasi po yan, kagamitan na yan, hindi po off the shelf eh. Baka pumunta ka sa na mabibili mo agad. Over the counter. O gamot na over the counter. Ito pag in-order mo, sige, hintay mo. After 2 years mo makukuha yung order mo. So, it will really take time bago tayo makadevelop ng capability. Hindi naman ho maraming naibentang mga baril sa kalaban ng mga panahon nyo tsaka mga bala. Yung mga nakikitang, pag napunta ka ng bakit bala ng sundalo to Hindi naman po ganun. Nakahuli po ba kayo ng mga ganun na gumagawa? Na pati yung mga bala nyo at saka mga baril nyo. May mga nahuli po. Kaya lang, hindi na namin ina-announce kasi siyempre secret po yun na operation. And then yung talagang ini-inventaryo po yan. And very significant ho yung nangyayari na yun para sa lagay ng ating mga sundalo, hindi po ba? Opo, importante po yun. Kasi kung makuha ng kalaban yun, gagamitin sa mga sundalo. Yun ang pinanlalaban pa sa inyo. Opo. Yun yung mga ginagawa ninyo mga exercises, naging relevant ba talaga ito? Like, balikatan na exercises, yan ho ba, naging significant po ba sa kaalaman talaga ng mga sundalo natin? Especially, yung mga sinasabi nila na parang kaya lang kayo makakagamit ng mga ganong gamit pagka mayroong mga exercises na ganon. Is that really significant? Significant po yan kasi sabi ko nga, ang gera na harapin natin sa 21st century, panay global. Global terrorism. Maalala nyo si Marwan, nagpunta dyan sa Maguindanao. Ang trabaho, magturo gumawa ng bomba. Pagka, imagine, 300 maturuan mo, di ang dami mo ng magiging problema. Tapos yung another global challenge po, yung climate change. Pagka hindi tayo naka-prepared, maraming na Pero at least sa panahon ko, nasigurado ko na hindi na no repeat of what happened in the previous. And then yung ating maritime concern sa West Philippine Sea. And then of course yung lately na gusto rin namin makatulong doon yung proliferation of drugs. Kung mga transnational crime, human smuggling, arms smuggling, drug trafficking, money laundering, yung po kailangan rin nating i-address kasi masisira rin po yung lipunan natin. Pero hindi ba kayo natatakaw lang nun sa mga exercises na gano'n? Kasi parang nakikita nyo, parang, oops, ito, nakapanggubo sa sasakyan, naka-Mercedes-Benz to. Pag sakay namin, tapos kami, tricycle lang. Opo. Di ba gano'n nangyayari yung nga po, yung pag nakita namin yung kanilang gamit, o na sabi nila, na namin yan papalitan na rin namin yan, luma na rin yung mga gamit. Kaya yung sasabihin mo na yung mabili natin na luma sa kanila bago sa atin. Diba? Pero meron tayong in-order na hindi naman ganun kasi mahal yung kanilang gamit o basta naging competitive yung ating pagbili. At saka may force mix po yun. Hindi naman po lahat
sa Air Force o sa Navy lang lahat, sa Army. Hindi ba kayo mas nasisiraan ng loob nun? Na parang kainggit naman itong mga naglalaway lang kayo doon sa gamit Hindi nila? po. Kasi nga sabi ko, kung dadating ang panahon na magiging tahimik talaga yung bansa natin, kaya na nating bumili ng mga gamit na yon. Katulad nga po ng nangyayari ngayon, naglaan ng malaking pondo po ang ating mahal na Pangulo, umabot na rin po ng 83 billion. Yung kumbaga sa meron kaming pinopose, 90 billion, hinimay niya, itong 83, good na ito. Hanapan natin to ng pondo. So lately sa term niya ngayon, 2014, pag pinagsama-sama mo nung simula siyang umupo, 19 billion na. Ngayon yung itong 2015, naglaan pa siya ng 35 billion. So, pag pinagsama mo yon, i-minus mo yung total na 83, halos kokonti na lang. Hanggang 2017, nakakasa yun. Kasi hindi naman pwedeng one-time payment dahil hindi pa rin naman madideliver. Kaya naka-staggered din po ang payment. Tama naman hubay na bibili natin. Baka mamaya yung binibili na naman natin parang sobra sa perang binabayad natin. Tama naman po kasi kung maalala nyo yung biglang bumisita si Pope sa atin. Ang pinaka-security nightmare nga sabi natin to dahil kahit gabi gumagalaw siya. So meron po tayong helicopter, hindi na po natin inanunsyo yun na gumagabay sa kanya. And then nung nag-all-out offensive tayo sa Mindanao, yung helicopter na rin po na yun na gamit natin. Hindi naman bagsakin yun. Ay, hindi po. Matibay po yun. Hindi naman overpriced. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi po. General Sir, itong alam naman ninyo yung mga balita ng nakakaraan, And Opo. may mga kaibigan din naman tayo ng mga dati ding mga chief of staff ng AFP na nakakakwentuhan at inaamin din naman nila na talagang naging kalakaran yung pabaon, pakimkim, pagka may mga nagre-retire. Magkano ba ang napakimkim sa inyo? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break.